Mga kababayan, dito tayo kay General Torre at kay Sara Duterte. Nako, ito na. General Torre at Sara Duterte. Actually, mga kababayan, si General Torre na real talk si Sara. Ito Ito, basahin natin mga kababayan. Ito po'y nanggaling sa MPAC Leadership again. Sara Duterte at General Torre. Ang sabi ni Sara dito, well, I don't know, I don't think na maraming mas maayos o maganda ang ating bansa. Mayroong recent findings ang Senate sa violations of law of this police officer. Bakit mo naman gawing chief of police? Masyadong sketchy yung desisyon. Sabi ni Sara Duterte, bakit daw ginawang PNP chief si General Torre ni PBBM, meron nga daw itong nakitang findings ng Senate na meron daw violation of law itong police officer na to. Di ba? So, bakit? Violation ba ang maghuli ng kriminal at ipakulong? Violation ba ang mag-search, mag-aresto ng tao na sila pa ang binugbog at sabihing kinidnap? Na alam naman nila na may warrant na binasa? Binasahan ng warrant si Digong. Hindi siya kinidnap, bagkos ang kanya pang common law wife na nakit sa pulis. At minura pa ng kanyang anak, at ang sabi ng anak niyang si Kitty, sabihin nyo saan siya dalahin. Putang ina ka. Diba? Nalala nyo yan, mga kababayan? Ang sabi ni Kitty, sabihin nyo kung saan siya dalahin. Putang ina ka. Ngayon, questionin ni Sara si PBBM, bakit mo gawing police or PNP chief ang isang police officer na may violation na nagpakulong ng kriminal? Sabihin nyo kung saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Diba? Mamaya, mga kababayan, ipagpatuloy natin yan. Ito yung sabi, Ayan na. Kitty Duterte. Putang ina ka. Ito Sabi ni Kitty yan. Ayan. Sir, ganito. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Ito Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Diba? Nakita nyo ba doon na may nakitang findings ang Senate na lumabag sa batas si General Torre at samantalang yung pulis na nagpatupad lang naman ng batas, no? At hinuli lang naman ang kriminal na may kasamang warrant at binasa pa sa harapan. Mumurahin paluin pa ng cellphone yung noo, sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tang ina ka. Diba? Tapos sasabihin ni Sara, mayroong recent findings ang Senate sa violations of law of this police officer. Bakit mo naman gawing chief of police? Yan ang tanong ni Sara, mga kababayan. Ngayon, sunod. Ito. Sabi ni General Torre, sumagot kay Sara, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The Senate committee is not a disciplinary machinery or nor a court that can see who is the right and who is the wrong, who is guilty and not guilty. Alam mo na, Sara. Di ba, Sara, alam mo dapat yan kasi abogado ka?
Diba? Alam mo yung sa tutula mga kababayan, nagdaka lang ako. Diba si Sara nung tumakbo noong 2022, ang nakalagay sa kanyang credential, isa siyang doktor. Nagulat ako nung naging vice president na siya, naging lawyer na. Anyari? Diba doktor siya doon? Sa kanyang credentials, nung tumakbo siya, bakit ngayon lawyer na siya? Diba, Sara? Alam mo naman dapat yan na ang Senate is not a disciplinary machinery or nor a court that can see if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. Yan ang sabi ni General Torre. Nariltok at napahiya si Sara Duterte. Yan ang mahirap kasi sa inyo eh. Lawyer on the floor, sama papa on the kulong. Yeah? Recto University, tapos lipat ng UE kay manood ng basketball. My God. Ano to? San Beda? Tapos tatawid ka ng UE, tapos pupunta ka ng New Era, tapos lilipat ka doon sa Mapua, tapos lilipad ka na naman sa PUP. Mga kababayan, kayo na lang pong humusga. Lawyer nga daw siya. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, according nga kay Congresswoman Jinky Luistro, wala daw permit itong opisina ng law firm ni Sara. Basta kay Attorney Jinky Luistro yan ha. Hanapin ko lang dito mga kababayan. Kaabogado nga daw yan eh. Jinky Luistro. Basahin natin ha. Luistro. Sara Law Firm. No permit. Naku. Iwan ko lang. Basahin natin. Mr. Chair, last series of questions to Mr. President. We usually incorporate. Thank you, Madam Chair. Kriminal. Nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Ma'am Brinda, hello po. Ma'am Brinda Barton. Hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot
ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan. Mirian, hello po. Dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Fake news, di ba? 9 million daw ang utang ni Jinky Luistro. Ngayon, tinanong ni Jinky, totoo ba na may utang ako? Hindi ko nga alam na may koneksyon yung law firm nyo sa kaso ng asawa ko. Ba't ako nagkakautang sa inyo? Ayan, Ma'am Brenda Barton, hello po. At sa lahat po na nandiyan, mga kababayan, Ma'am Kian, Ma'am Miriam Suzuki, Ma'am Lily Tunini, Sir Jeffrey Tison, ayan, Sir Kenry, ayan, di ba? Kaya hindi nanalo si Sara dun yung manok niya. Wala. So yun mga kababayan, klarong-klaro po Sabi ni General Torre kay Sara, dapat alam mo yan, Sara, kasi abogado ka. Ang Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can see who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. Di ba? So, anong pakialam? Ang Senado kasi hindi yan pwedeng magkaso, sila lang maglilitis. Pero kung may kaso man, si PNP Chief, General Torre, di sana hindi siya iprinumot ni PBBM. Nako, sabihin mo lang kasi, Sara, si General Torre ang dadampot sa'yo. Yan na nga Narilto ka na nga, napahiya ka pa. So yun lang mga kababayan. Dito tayo, panghuli, sa ating pag-uusapan. Dito na, mga kababayan. Klarong-klaro mga kababayan na talagang fake news talaga si Sara. Diyos ay ko, Mario po. So ito mga kababayan, yung panghuli natin pag-uusapan, bato, itaga mo sa bato, bistado ka. Bato admits authorship of Senate resolution, junking Vice President Sara, impeachment. Ito po mga kababayan, noong una, pinapakalat ni Bato na mayroon daw resolusyon na lumalabas at nag-iikot daw sa lahat ng senador. Sabi niya sa media yan. Sabi niya, antayin nyo na lang, lumabas ang resolusyon, basahin nyo kung ano ang nasa loob. Ayaw pa niyang sabihin kung saan ito nanggaling, sino ang author, sino ang gumawa, sa madaling salita. Ending, nabuko ng kanyang staff. Eto, basahin ko, mga kababayan Bato admits authorship of Senate Resolution junking BP Sara impeachment case. Senator Bato de la Rosa on Wednesday, June 4, admitted that the circulating Senate resolution seeking the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte originated from his office. Nanggaling lang sa akin. De la Rosa told reporters, confirming for the first time that he was behind the measure. Inamin niya na siya pala mismo ang nagpakalat, pero pinakalat niya sa media na may lumabas daw. Hindi daw niya alam nung una. Wala, no comment ako. Basta antayin nyo na lang. Hindi ko alam kanino nanggaling. Tapos ending, ang sagot niya dito, nanggaling lang sa akin. Putragis na yan. The resolution titled Resolution Declaring the De facto Dismissal of the Impeachment Case against Vice President Sara Duterte Shimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution argues that the Senate failure to act of an article of impeachment within 100 days of transmittal effective nullifies the case. Ito mga kababayan,